Isang malungkot na balita ang bumalot sa mundo ng showbiz nang pumanaw si Vanessa Blanca Wani Rangadol sa edad na 30. Mula sa kanyang mga taon sa Sugar Pop hanggang sa kanyang naging bahagi sa viral novelty hit na Dota o Ako, nag-iwan siya ng isang mahalagang alaala sa musikang Pilipino at sa mga taong nakasama niya sa kanyang paglalakbay. The Philippine Showbiz List presents: sino si Vanessa Blanca, Sugar Pop member at Dota o Ako singer na pumanaw na. Vanessa's Sugar Pop Years. Si Vanessa Blanca Quillo Ragandol, na mas kilala ng publiko bilang Vanessa Blanca o sa palayaw na Wani, ay isang mga awit, content creator at vocal coach na may lahing Filipino-Indian. Ipinanganak noong December 6, 1995, siya ay lumaki sa isang mapagmahal na pamilya at nag-iisang anak na babae ng kanyang ina na si Annabella Quillo Kalinsky. Nagsimulang umukit ng pangalan si Vanessa sa entertainment industry noong 2006 nang sumali siya bilang isa sa mga batang kalahok sa Popstar Kids, isang tanyag na singing talent search para sa mga kabataan na ipinalabas sa QTV11 na sister network ng GMA Network. Dahil sa kanyang natatanging talento, naging finalist siya sa naturang kompetisyon. Mula sa mga natatanging talento ng programang ito, binuo ng batikang music director na si Danny Tan ang preteen singing group na Sugar Pop. Naging kasama ni Vanessa sa grupong ito sina Julian San Jose, Renzo Almario, Pocholo Bismonte at Rita Daniela na siyang tinanghal na Grand Champion. Regular na nagtatanghal ang Sugar Pop sa weekend variety show ng GMA na SOP at naglabas pa ng kanilang sariling studio album sa ilalim ng Sony BMG na nagluklok sa kanila bilang mga tinitingalang child star ng kanilang henerasyon. Bagamat kalaunan ay nagkanya-kanya ng landas at nabuwag ang grupo, nanatili ang kanilang mahigpit na pagkakaibigan sa likod ng kamera. The Dota o Ako era. Matapos ang kanyang yugto sa Sugar Pop, nagpatuloy si Vanessa sa pagbuo ng sarili niyang karera bilang solo artist. Taong 2011, sa edad na 16, gumawa siya ng isang dambuhalang ingay sa local pop culture nang maging female vocalist siya sa likod ng sikat na viral novelty hit song na Dota o Ako kasama ang rapper-songwriter na si Aiki. Ang kantang ito, na nakakaaliw na tumatalakay sa dilema ng isang lalaki kung sino ang pipiliin sa pagitan ng kanyang kasintahan at ng kanyang paboritong online game, ay naging isang malaking phenomenon. Ito ang naging opisyal na anthem ng mga internet cafe at ng lumalagong gaming culture sa Pilipinas noong 2010. Sa parehong taon, pansamantala rin siyang sumalang bilang lead vocalist ng acoustic band na MYMP. Pagkalipas ng isang dekada noong 2021, muling nagkasama sina Vanessa at Aiki para sa isang sequel track na pinamagatang Dota at Ako na inilabas sa pakikipagtulungan sa Netflix Philippines para sa isang espesyal na promosyon. The Tragic Goodbye. Sa hindi inaasahang takbo ng tadhana, isang malungkot na balita ang gumulat sa showbiz industry nang kumpirmahin ng pamilya na pumanaw si Vanessa sa edad na 30 noong August 19, 2026. Ayon sa opisyal na pahayag ng kanyang pinsan, naganap ang tragic accident sa loob ng condominium na tinutuluyan ni Vanessa sa Maynila habang siya ay nagbibihis sa loob ng banyo. Aksidente siyang nadulas at natumba at sa kasamaang palad ay tumama ang kanyang mukha at ulo sa matigas na sahig. Ang malakas na impact ng pagkabagok ay nagdulot ng severe traumatic brain injury na humantong sa isang internal brain hemorrhage. Ibinahagi rin ng pamilya ang napakahirap na sitwasyong hinarap ng kanyang mga kasama sa bahay matapos ang aksidente. Agad silang tumawag ng emergency assistance at ambulansya, ngunit matapos ang humigit kumulang 15 minutong paghihintay ay wala pa ring dumarating. Dahil sa kritikal na ang lagay ni Vanessa at nangangailangan na ng agarang medikal na atensyon, ginawa ng kanyang mga kasama ang lahat ng paraan upang maisakay siya sa wheelchair at bitbitin patungo sa pinakamalapit na ospital. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon dahil walang tricycle o anumang mabilis na transportasyon na magamit noong oras na yon sa kanilang lugar. Sa kabila ng lahat ng mabilisang pagsisikap na mailigtas ang kanyang buhay, binawian din siya ng hininga. Nilinaw ng pamilya na ibinahagi nila ang buong detalye, hindi upang manisi ng ibang tao o ahensya, kundi upang magbigay lamang ng isang malinaw, tapat at kagalang-galang na salaysay sa publiko habang pakiusap din nila na iwasan ang mga maling espekulasyon.
Upang bigyan ng pagkakataon ang lahat, ang pampublikong pagpupugay at viewing para kay Vanessa ay itinakda simula August 21, 2026 sa ganap na 6 p.m. sa Loyola Memorial Chapels na matatagpuan sa Commonwealth, Quezon City. Vanessa's showbiz friends remember her. Ang maagang pagpanaw ni Vanessa ay nag-iwan ng matinding lungkot at malalim na pangungulila sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Partikular na ang 4 niyang nakasama sa Sugar Pop na agad na nagpaabot ng kanilang emosyonal na pagkikiramay sa social media. Nagbahagi si Julian ng larawan nilang dalawa at ipinahayag na kasalukuyan na sanang nagpaplano ng isang malaking reunion ng kanilang grupo bago mangyari ang trahedya. Sabay sabing hindi na kailanman magiging pareho ang Sugar Pop kung wala na ang kanilang wani. Nag-post naman si Enzo ng isang screenshot ng kanilang lumang chat kung saan masayang nag-aaya si Vanessa noong New Year's Day na magkita-kita silang magkakagrupo at labis ang kanyang iyak na hindi na ito matutupad kailanman dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang itinuturing na bunsong kapatid. Inalala rin ni Cholo ang simula ng kanilang pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagbanggit sa unang Tagalog na kanta na magkakasama nilang inawit noong mga bata pa sila, habang ipinahahayag ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Nakiisa rin sa pagdadalamhati si Rita Daniela na nag-repost ng opisyal na anunsyo ng pagpanaw ng kanyang kagrupo upang ipadala ang kanyang pagkikiramay sa naulilang pamilya. Muli namang ibinahagi ni Aiki ang sikat na kanta nila ni Vanessa at nagbigay pugay rito na tinawag niya na kanyang partner. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal at pangungulila kay Vanessa na itinuturing niya bilang isang tunay at mapagmahal na kapatid. Sa isa pa niyang post, ipinakita ni Aiki ang kanyang pagninilay sa mga pangyayaring nakapalibot sa pagkamatay ni Vanessa at sa malaking atensyong natanggap nito mula sa publiko. Para sa kanya, bagamat normal ang pangarap ng mga artista ang mapansin at mapunta sa spotlight, hindi ganitong uri ng atensyon ang kanilang kailanman hinangad.